bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad. Iba't ibang nakikita, naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad. Iba't ibang nakikita at naririnig. Ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo
Morning, Jesus! Morning, Jesus! Hallelujah! And Happy New Year! Sa inyong lahat, sa Comfy Family. Amen. Mananalangin po muna tayo bago po tayo Hallelujah! magsimula. Hallelujah! Lord, maraming salamat sa panibago, new morning, new everything na amazing things are expected by us Christians. Your move for our lives will be amazing. Thank you, Lord, sa unang araw ng unang taon na sisimulan ng parangal at papuri sa iyo. Again, maraming salamat sa pagkakataon na kami nakaabot ngayon sa mga kapatiran, unang araw ng unang taon. Again, lahat ng mamumutawi sa aming labi at magaganap for today, it is all for your glory and edification of the body of believers. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Natapos po ang isang taon na naman at almost 1 year na rin nga naman itong pandemic kasi nag-start siya actually December or January daw po of last year. Pero nag-lockdown tayo March. So nakatapos na tayo ng isang taon mga kapatid dito sa pandemya na to. Sa umpisa, parang nakakatakot, napuno ng takot ang mga tao, because of the uncertainties nga, Pastor Alex. Oo, may mga bagong naganap sa buong mundo. Pero napakaraming mga lesson learned. Oo. Ang dami ring new realization na nagawa natin dahil nga dito sa nangyari sa pandemic. Recap nga po natin, mga kapatid. Nung unang nangyari po itong lockdown natin ng March, naisip namin, paano na ngayon yung mga prayer meetings natin? Tsaka yung mga outreaches natin. Paano na kaya yung spiritual life ng mga kapatiran natin na every week, ina-expect po nila tayo na makarating sa mga bahay nila. Kasi yan yung ginagawa nating mga manggagawa. Naisip po namin yun. Kasi pwede tayong mga walang ibang bagay na mabuhay. Pero pagdating sa spiritual life, mahirap na mawalan po ng feeding spiritually, lalong-lalo na ganito ang nangyayari sa kapaligiran natin. Nag-alala tayo noon, hindi ba? Oh, pero inihanda na ni Lord Pagka minuni-muni natin, mga kapatid, itong technology ngayon, bagamat may mga ibang mga sektor ng society na nagagamit sa minsan di ka nais-nais. Pero tayong mga Kristiyano, ito yung we take advantage para sa propagation of the gospel na naging swift, naging kung tutuusin, di ba, pagpunta sa isang prayer meetings, talagang yan, economically, so on and so forth. Pero ngayon, bukod sa yung bilis, mas mabilis, tsaka hindi ganun kagastos kung tutuusin. Ang gospel kasi, alam niyo naman, pero hindi tayo tumitingin dun Mas natutupad yung ating Matthew 28 na go to all nations and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach them everything that I have commanded you to do, and lo, I will be with you to the ends of the earth. O yun ang naganap, di ba, Beb? Hallelujah. So, yung mga bagay po na we never thought na possible were made possible because of this pandemic. At it turned out na para sa ikabubuti.
when it comes to preaching the Word of God. Kasi po, nung walang pandemic, kung ano lang yung kaya naming puntahan, kung ano lang yung kayang puntahan ng mga manggagawa, hindi naman po kami ganun karami compared dun sa dami ng kailangan naming puntahan every day. Tapos, dagdag mo pa po doon, yung mga kapatiran po natin na nag-migrate na sa ibang bansa, na talaga pong hanap sila ng hanap kung may gawain ng comfy doon, pero wala nga po at nagsisearch sila, syempre po maghahanap yun spiritually kasi sanay sila ng may feeding dito sa Philippines. So ang nangyari po, sobra po yung mga katuwaan nila na kahit nasa ibang bansa sila, nagkaroon po ng way to have fellowship with us na nandito sa Pilipinas and with the Lord. Tapos, ang kagustuhan pa nila na with the same community, with the same church, comfy, ay naganap. Amen. Na amen. before that, hindi namin po yun naisip. Kamangha-mangha kasi ang plano ng Panginoon Diyos parang limited kasi yung ating comprehension, pero yung kanyang big picture, gusto ni Lord na maabot ang buong mundo ng salita ng Diyos. At yan ang ginagawa ngayon ng lahat ng Christian communities worldwide, at isa nga tayo, glory, glory, glory to God. O ngayon, bagong taon naman. So, new beginning, new perspective, lahat new new challenges. But merong isang yung unang-una natin, Beb, naalala mo? Inaalala lang po namin kasi nga sa nakaraang taon, ay napakaraming magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa atin. So, yun nga po, iniisip namin kung paano yung mga prayer meetings. Tapos alam niyo po, nagsimula po ang live streaming Cellphone. natin. Yung cellphone ko. Tapos nag-iinit. Oo, na nag-iinit po kapag medyo humaba na ng konti, dahil ang cellphone naman is not intended for a long time ng video, di po ba? So pagka kayo rin po ang nakasaksi noon, na kapag nag-init siya, minto po siya. Na-enhance. Tapos yung mga anak dito sa loob ng tayong mga manggagawa, puro IT sila. Tapos andyan si Jam, si Tata, lahat. Nagtulong-tulong yung mga bata hanggang sa meron tayong mga contribution. Pinahiram muna ni Brother Vince yung kanyang camera. Tapos yun ang ating Di naman muna tayo. DSLR. Oo. Yung mga camera po namin, Mga pinagsama-sama bata, namin. ayan. Camera ni Brother JJ Orlina, camera ni Minister Ali, at saka yung camera ko. Salitan po yun pag nag-init yung isa na naman po. Pero, panoorin nga natin yung una-una po nating live streaming. Na-develop. The same din sa ating pamumuhay spiritual ngayong taon. Ano ba yung inyong, alam ko, daming goals, plans, projects, so on and so forth. Alam ko, but it is all in the hands of the Lord. We will commit everything to the Lord, lalo na ngayong bagong taon. Yan ay nandun sa Proverbs 16, 1-3 na we may make our plans, but the Lord has the last say. You may think that whatever you do is right, but the Lord judges your motives. Ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. So, yung ating ngayong bagong taon, alam ko, ang dami niyang mga magagandang nire-reveal si Lord sa atin, sa ating pangkabuhayan, naturally, but first and foremost, meron tayong message dyan. But before that, gunitain natin yung unang-una. Tingnan natin. Amen. Paabot ng kanilang mga mensahe sa pamamagitan ng technology. Glory, glory to God. Nawit tayo kay Lord. Hallelujah. God says sound signals to me, and those who acknowledge me as Lord will be called to lead. I will answer them. Dito sa Psalm
Psalm 91. Again, sa Coffee Family, Coffee Church, Coffee Foundation, sa News, sa North, East, West, South, the blessing of the Lord, itong word ay nasa sa inyo, makakarating, at ang kanyang salita ay katotohanan ating buhay, katulad nitong ating binasa. Tsaka nga pala, yung ating mga kapatiran, yung mga angkan ng taga-Pilipinas na nasa ibang bansa, ibang dako ng daigdig, nasa Amerika, yung mga angkan ng mga Coffee Family sa Chicago, angkan ko rin, the love of the Father remains in you. The grace of our Lord Jesus Christ remains in you. And the fellowship of the Holy Spirit is always with you. Salamat. Thank you, Lord. Itong Psalm 100, itong Psalms 91, ito yung dinidescribe yung God's ongoing sovereign protection of His people from the ever-present dangers and terrors which surrounds us, all humanity. So, sa Psalm 91, ito yung ever-present, sovereign protection ng ating Panginoon Diyos at yung kanyang pledge sa atin. Ito'y nahati sa God's protection and God's pledge sa mga nagmamahal sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa mga nag-a-acknowledge. Mahalaga yan, mga kapatid, pag sinabi kasi natin acknowledge, yung hindi ka lamang merong intellectual assent. You have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Tuloy na tayo ngayon dito sa ating pag-aaral sa Psalm 91. Tawagin ko si Sister Ria, ang aking may bahay. Glory to God! Glory to God! Good morning mga kapatid. Gandang umaga po sa ating lahat at sa mga kapatiran po natin na nanonood ngayon. Yan. Since yung coronavirus po ay parang naman na ng lahat ng balita at non-stop siya sa news, ito kasi yung pinag-uusapan ngayon. At dahil sa laganap siya, hindi lang sakit, laganap siya bilang balita sa buong mundo, ang mga tao ngayon napupuno ng fear and panic. Alam naman po natin na ang fear at panic po is never an effective response sa mga ganitong sitwasyon. Kasi ang daming nagagawa ng fear and panic sa atin. Pero, ang nakakatuwa po dito, mayroon tayong salita ng Diyos na nagre-remind din sa atin. Kasi maski naman mga Christians, nagkakaroon ng worry, nagkakaroon din ng konting fear, di ba? Pero ang maganda nito, nakakabalik tayo agad kasi meron tayong salita ng Diyos. At ang sabi sa 2 Timothy 1:7, God has given you a sound mind, not a spirit of fear. Kaya ang sabi nga ni Pastor, tayong mga Kristiyano, wala tayong dapat ikatakot. Kasi meron tayong Diyos na alam natin na hindi tayo iiwanan kahit ano pa man ang mangyari sa atin. So, hindi naman po natin sinasabi na baliwalain na yung mga sinasabi ng mga health authorities. Gamitin po natin yung ating kaisipan para pakinggan natin kung ano yung mga ibinibigay nilang mga guidelines sa atin at sundin natin yon. Pati yung mga sinasabi ng mga authorities sa atin, sa bansa natin, susunod po tayo doon, mga kapatid. But above all this, let us lean on the promises of God na ibinigay sa atin dito sa Psalm 91. So nakita niyo po mga kapatid, di ba? Cellphone lang yon. From that, di ba? Pagka tinignan mo po, from this na, di ba? Nag-improve na nag-improve. At ang nakakatuwa, Pastor Alex,
Uy! Masarap balikan yung mga, kahit po ganito ang nangyari sa atin, masarap balikan ang mga nangyari nung buong taon because the good things still outweighs the bad things. Oo, meron nga lang mga, siyempre, mga nasa piling na ni Lord. Oo. Ayun, ano. Nakasama po yun, no? So, after po nung, dun sa streaming muna tayo, so, naging ganito na nga po. Tapos, wala tayong mga gamit. Iniisip namin, papaano kaya yun para hindi napuputol lagi yung streaming. At meron nga po kaming nahiram noon na camera kay Brother Vince nga, pinahiram sa atin. So, kailangan nating magkaroon ng sarili natin. Tapos, yung mga laptop na ginagamit namin, talagang nagahang po. Dahil nga, hindi sila intended for live streaming. Alam nyo, sa mga marunong sa technology, kailangan po medyo matataas yung mga kailangan na desktop at laptop. At hindi lang kasi isa ang kailangan. Plus pa yung mga editing, yung mga kung ano-ano. So marami pong mga, kung tutuusin, parang hindi kayang gawin. Pero napakabait ng Diyos. Sabi nga, nung lesson natin nung isang araw, you have to believe that God can do all things, not just some things. Kaya nga po ang nangyari, kayo po mismo mga kapatiran ay nagpadala ng mga tulong, support ninyong lahat para po tayo ay makabili ng camera. At napaka-overwhelming naman po ng naging response po ninyo na nakabili tayo ng sarili nating camera, nakabili rin po tayo ng desktop, ng laptop, nakabili tayo ng mga ilaw, di po ba? May mga green screen. Nakakatuwa ang ginawa po ng ating Panginoon. At yung mga bagay na wala naman po talaga kaming kaalam-alam sa mga bagay na yon. Pero, nag-start po kaming lahat sa mga hindi namin alam, pero kapag ka po sinabi ng Diyos na let us move to this, from this to this, siya naman po ang nagpo-provide ng lahat, including the wisdom and the know-how kung paano gagawin yun. Tapos pinadala yung mga bata. Ayan. Alam mo, Beb, ngayong taon, alam ko, lahat tayo merong mga plans, mga goals, mga vision para sa ating buhay dito sa lupa. Pero dun sa verse 3 ng Proverbs 16, meron akong napansin doon na kakaiba. Gusto mo bang pakibasa sa New King James? Yung kinote ko sa inyo sa Good News Version na para bagang napakadaling bibigyan tayo ng mas madaling maunawaan. Pero tignan nyo itong pinakamalapit na translation na ako'y nangiti. Kasi sineshare natin yung naganap sa atin. Tingnan nyo, kung kayo'y meron ngayon, dahil halimbawa, bagong taon, meron tayong mga plans, so on and so forth. Siyempre, para sa ating buhay dito sa lupa na ating pangangailangan. Pero mamayang konti, dapat set our priorities right para sa ating mga plano ngayong bagong taon. Bagamat yan ay trabaho. Tignan nyo to sa New King James Version. Itong Proverbs 16 verse 3. Oo. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Wala ka napansin doon? Sige, tignan mo ha. Sige. Normally, pag muni-munihan nyo mga kapatid di ba, normally, pag meron kang mga plans, goals, di ba nagsisimula yan sa isip? Tapos saka nagmamaterialize by God's grace. Pero, tignan nyo to. Commit mo muna. Commit mo muna yung trabaho mo at siya mag-i-establish ng thoughts mo. Hindi ba kayo namamangha dito sa wisdom ng salita ng Diyos? O halimbawa,
Di ba, ang aming work ay, una, gusto namin makaabot ng mas marami, yung work, yung ating mission. Then the Lord give us the wisdom on how to go through the works because yung salitang commit dyan sa Hebrew, ibigay mo sa Kanya. Ayan yung commit, kasi sa Tagalog, iukol mo. So kung meron ka mga vision, so on and so forth, parang titignan mo muna yung, ano ba yung trabaho? So ang trabaho, alam mo, tayo mga Kristiyano, Matthew 28, di ba, na go throughout, and how can we go? That is the work. So it is given in the written words of God. Tapos, siya na nag-establish ng aming thoughts on how to go about it step by step. So, meron din sikreto doon. Alam ko, bibigay mo mamaya eh. Gusto mo na ba Mamaya ngayon na? pa. Mamaya na. O, isa na lang. Kasi doon sa una, di ba, yung tayo, gagawa ng plano. But the Lord, siya ang last word. So what does it say? Para bagang, paano na yung aking gift na free will kung siya rin pala magpapasya? Hindi nyo ba na isip-isip yon? Pero alam nyo ba, lahat naman tayo, merong mga plano. Kasi doon sa verse 2, merong crucial doon. We may make our plans, but the Lord has the last say. Ito, you may think that everything you do is right. Lahat naman tayo, gusto natin, sa tingin natin, right. But the Lord judges your motives. So, crucial pala yung ating motibo doon sa ating mga layunin, sa ating mga trabaho. Sa spiritual man, born again, born of the Spirit, a Christian, yung kanyang motive sa kanyang pagkita ng pera ay mahalaga sa Panginoon Diyos. Siya kasi mag-judge ng ating motives. Ulit, we may make our plans, but the Lord has the last word. So para bagang still the sovereign will of God will supersede our free will. And if our free will is still in subjection to the Word of God, katulad nung binigay doon sa 37:23, 34, ano ba yun yung Psalms? 37:23. Yung, the steps of the good man, the righteous man, the step guided by the Lord, di ba? Kay Lord naman tayo. May kaugnayan nga yan doon sa Matthew 6:33 na nabibigay mo. O going back doon sa sinasabi ko sa inyo, meron tayong ngayong mga plano, goals, heart's desire, na kailangan naman natin dito sa panlupa, but the spiritual implication or the spiritual value matters much to the Lord kasi siya ang mag-judge ng ating motives eh. And if our motive sa ating pagkita ng kabuhayan na kailangan naman natin dito sa buhay, magbibigay ng glory kay Lord, una, at tatanungin mo yung sarili mo, ito bang kasi meron akong nakausap. Siyempre, dumating sila dun sa situation na nagsarado yung kumpanya, so on and so forth. Tapos meron siyang nakita na common friends, so on and so forth. Gusto niya magtrabaho. Sabi, sige, punta ka dito. Kaya lang, nung sinabi niya sa misis niya na yung kanyang pagtatrabahuhan, ang nature ng negosyo ay makakasira sa katawan ng mga tao, sabi ng misis, huwag mo nang tanggapin yan. Paano yung walang trabaho? So, siyempre, motive mo, makakita ng pera. Pero, i-judge yung motive eh. So, sabi ng misis, wag mo nang kasi yung produkto nung papasukan mo, bagamat malaking kumpanya, nakakasira ng katawan ng tao. So, medyo, hindi siya nagpatuloy. So, siyempre, may konting, wala masyadong pera, so on and so forth, but still nagtiyaga. Then, all of a sudden, yun din the same person, nakita niya sa isang hindi inaasahang pagkakataon, pero ito'y orchestrated by God, pagputa niya, gusto niya na uli magtrabaho. Pero,
ang naging trabaho na nitong kakilala niya na may posisyon, ang kanyang trabaho hindi na makakasira sa pangatawan ng tao kasi sila yung isa sa kilala dito sa yung bang ang kanilang produkto ay tubig. Hindi makakasira ng katawan. O kita nyo? So, pag tinignan mo, siyempre may mga trabaho na minsan i-discern mo rin eh. Ito ba yung magbibigay ng glory kay Lord? Ito ba kung si Jesus Christ ba, gagawin ba niya to? So, hindi lamang sa profit, kung hindi, ang iyong trabaho ay supposed to be makakatulong sa pamumuhay ng mga tao at hindi lamang sa sarili mong ganansya at ito'y magbibigay ng luwalhati sa Panginoon Diyos. So, and you will be successful in carrying them out. Tapos yung work mo, sa Colossians 3:23, isasubmit mo kay Lord, then the Lord will bless kung ano man yung iyong plano. Hallelujah. Ikaw na, babe. Thank you, Lord. Kaya po, itong taon na ito, let us learn to commit our works to the Lord. Yun. Huwag po tayong gawa lang ng gawa nang hindi nagkukonsulta kay Lord. Unang-una po kasi, nakaka-save ng time yun. Kasi maraming mga tao, gawa muna ng gawa, pagka hindi nag-work, tsaka ilalapit kay Lord. Sayang naman po yung time na ni-spend natin doing what the Lord is not telling us to do. Kaya hindi nag-workout. Tapos pag hindi nag-workout, tsaka mo lang may isip, teka, baka nga kaya hindi to nag-workout, hindi ko pala to na i-consulta muna kay Lord. So, sayang naman po yung time, di po ba? Plus, hindi ka po mag-end up na nadidisplease ang Diyos for doing things na hindi naman po niya sinabi na gagawin mo. So, mas maganda from the start, i-commit na muna natin sa Panginoon. Sabi doon, ilagak mo muna kay Lord ang lahat ng iyong plano. Kasi alam niyo ba, pinaka-the best planner ng buhay natin ay yung may likha sa atin. Kaya, mas maganda, siya muna ang una nating tatanungin. Yan. Yung commit, napag-aralan ko nga sa Hebrew, i-roll. Sabi ko, ano kayang roll? Yung pala, i-rely mo kay Lord, i-depende mo kay Lord, So, alam ko, tayong lahat, merong mga napakagandang mga nire-reveal ni Lord para sa ating pangkabuhayan, pero mahalaga yung pang-spiritual. Isang-isa na lang, ito nag-share din sa akin. Isang brother. So, tignan niyo yung, but the Lord judges your motives, sabi doon, we may make our plans, but the Lord has the last say. You may think that everything you do is right, but the Lord judges your motives. Itong isang brother na to nag-share sa akin. May trabaho naman siya. Kanya nga lamang, yung kanyang pagtugtog sa Sunday fellowship, parang there are times na hindi siya na nakaka-practice dahil nagtatrabaho siya. Pagkatapos, ang gagawin niya, sasaglit siya, tutugtog, tapos tatakbo na naman siya, balik siya sa kanyang trabaho. So, nagdasal siya kung ano ang gagawin niya kasi hindi na daw siya Ito, personal na nag-share sa akin. Sabi niya, gusto niyang mag-service. Nagpaalam siya doon sa kanyang boss. So, tinanong siya. Sabi niya, kasi hindi ako nakakatugtog doon sa aming church. Sabi, hindi, wag ka nang umalis, so on and so forth. Kaso, meron pa rin Sunday. Ang ginawa niya, nag-resign siya. So, tingnan niyo yung kanyang heart's desire. Pag-resign niya, tumawag kasi gusto niya yung kanyang work, hindi makaka-apekto sa kanyang service kay Lord. Imagine. Meron bang gano'n? Meron pala. Pwede pala i-grant ni Lord, bibigyan ka na ng favor kasi siya nag-judge ng motive. Ang nangyari, bigla tumawag sa kanya yung kanyang schoolmate na kasama niya nung nag-aaral. Sabi, wala ka palang ganito. Dito ka na magtrabaho. Ay, hindi yan nature nung kwang ko. Hindi, IT ka naman Sige, ganito ka na. Magsimula ka na ngayon. Doble pa yung kanyang kinita. And then, from there, yung kinumit niya yung work niya kay Lord, then the Lord established His thoughts, tapos, and all of a sudden, doon sa pinagtatrabahuan niya, sila pala yung mga
sa mga padala. So ngayon may priority sila na silang bumili ng mga produkto at ngayon nagkaroon pa siya ng extra income. Ngayon makakatugtog pa siya kay Lord. Hallelujah. Oh, sharing ng pagkinumit kay Lord yung trabaho. Meron nga di ba? Yung kaibigan na sister, gusto mong sabihin, di ba? Parang offer, kaya lang mawawala yung kanyang sa gawain. Di mo natanda kung sino? Madami ka mga sister na nakakausap. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Thank you, Lord, for that word, yung Proverbs 16:3. So, to continue po with our recap naman, ang sabi po sa, when things are going well for you, be glad. And when trouble comes, just remember, God sends both happiness and troubles. You never know what is going to happen next. Yan. Ecclesiastes 7:14. 7:14. Huwag mo naman akong gugulatin. Para naman ako si Arnold ngayon. Baka ma-mental ko. Ay, paki-double check yung hayo. Parang sige nga, babe. Sa good news. Ecclesiastes 7:14. Buti na lang. Kahit senior na, meron pa rin memory verse. Yan. Sabi po, sa New King James Version, yung kinote ko po kanina ay Good news. good news. Sa New King James Version, ang sabi, in the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Surely God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. So, marami po sa atin, sa taon na to, maraming nangyari na sa tingin natin, hindi maganda. Last year. Last year pala, nakakapanibago pag bagong taon So, last year, marami rin naman pong nangyari kasi madaming blessings talaga. Marami rin naman pong sa mata ng mga ibang tao, hindi magandang pangyayari. Pag ginagamit mo po kasi ang normal na mata, talaga pong puro negative ang nakikita. Pero, pag once na ginamit mo ang eyes of faith, you know that in everything, God works together for good. To those? To those who love Him and to those who are called according to His purpose. So, sa taon na ito, naalala niyo po, di ba mga kapatid, nung nangyari dito sa amin, sa Comfy, we were not spared dito sa nangyari na COVID. Marami po, ang dami po namin dito sa loob. Sa compound po, kami mga 88 na workers in-house. 88 na kasama po. Yung mga anak. Kasama yung mga bata. Imagine nyo po yun na nasa isang compound kami. So, isa nagkaroon na hindi naman din namin na alam kung saan nagmula. Dahil meron din naman tayong mga kabataan dito na nagwo-work at may lumalabas din naman po. Dahil syempre, bibili ka ng pagkain, bibili ka ng gamot, and wala naman po talaga kahit sino na nagkakagusto na magkaroon nito. Pero, pinakita po sa amin ng Diyos ang faithfulness niya sa nangyari sa amin. Imagine niyo, halos lahat dito ay nagkaroon. Ilan lang po kami na wala, na hindi nagkaroon. Kami ni Pastor Alex, pamilya po ni Brother Roger, Minister Otan, Minister Andy, Terry, si Brother Terry, tsaka yung mga senior. Imagine po napakabait talaga ng Diyos. Yung mga senior po na talagang inaalala namin, hindi nagkaroon. So, sa 88 po na tao dito sa loob, isa po doon ang namaalam tayo kay Sister Linda. Ano po? Pero, alam naman din po namin yon na may COVID man o wala, when it is your time, it is your time. Nagkataon lamang po na nung panahon na yon, na time na po ni Sister Linda to be with her Creator, may COVID.
Pero sobra po ang pasasalamat namin in spite of what happened because napakarami ang nag 50-50. Ay, hindi naman napakarami. May Hindi, mga si ano? ilan na nag 50-50. Minister Jerry, Minister Dodi, Minister Monja, Minister Ariel, sino pa ba? Basta, pero ang awat habag ni Lord ay nakarating. Opo. Amen. Doon po namin nakita ang kagandahang loob ng Diyos sa aming lahat dito sa loob. Tapos syempre po, na-lockdown din kami. Pero ibang klase ang lockdown na nangyari sa amin. Nung nag-lockdown po, kayo pong lahat mga kapatid ay nagpakita po sa amin. Alam ko ang Diyos ang kumausap po sa inyo at ipinakita niyo po sa amin kung papaano magkalinga ang Diyos sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya through all of you. May mga nagpadala ng kung ano-ano. Meron po kaming bigas, meron kaming pagkain dito sa loob, pati mga gulay na kahit na alam nyo po na hindi kayo makakapasok dito, nagdi-deliver kayo hanggang dito sa gate po ng Comfy para makita, masilayan nyo lang din po kami from afar. Sobra po yung naramdaman po naming pagmamahal from the Lord through all of you po, mga kapatid. Kaya po, itlog, tosino, simula sa vitamins, pinrovide nyo pong lahat, kape, shampoo, sabon, pati yung tinapay po namin every morning na galing pa ng Comfy, Illinois, ay talaga pong supplied po kami, mga kapatid. Kaya naman po, sobra-sobra po ang pasasalamat namin sa Panginoon. At pagkatapos, kahit na po merong mga manggagawa na ngayong taon na ito ay hindi na po namin na nakasama, sabi nga namin, graduation na nila yon. So, pati rin naman po kami ay gagraduate in His perfect time. And yun po ang ginagawa namin every day, mag-ready para po when it is our time, sasabihan tayo ng Diyos ng Well done, good and faithful servant. Speaking about sa mga katapatan ng mga Kristiyano, alam ko tayo sa Comfy family, yung ating mga, tayong lahat, mga covenant members, coordinators, regular members, alam ko na we have so much to be thankful at grateful tayo sa mga pangyayari last year na kayo rin ay nagamit ni Lord para sa mga nangangailangan. Alam ko yan. At yung mga tao ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa natanggap na, sabi nga natin dyan di ba, na naging famous yung salitang ayuda. So, ayuda ng government, ayuda ng Kingdom of God. Amen. At sino mga ginamit? Mga Kristiyano. At hindi makakalimutan ni Lord yan sa Amen. Hebreo 6:10. 6:10. Gusto mo bang basahin? 6:10. So, tayo, last year, so much to be thankful at maraming tao grateful sa ating Panginoon Diyos dahil ang mga Kristiyano ay nag-shine. Diba? Walang ano-ano, para bagang i-reveal sa iyo ni Lord, magkakaroon ka ng burden sa kamag-anak mo, minsan doon sa mga empleyado mo, minsan doon sa mga kapitbahay mo, minsan walang ano-ano, maglulugaw ka, papakainin mo, walang ano-ano, para bagang malilid ka, eto nga, sumikat nga yung J-Cast. G-Cast. Ito yung Hebrews 6:10. Ito mga kapatid, pangako ni Lord sa lahat, last year, yung mga naging sharers of the gospel and sharers of their blessing, naging channels ng blessing sa mga needy, sabihin natin, people. Glory to God. Hebrews 6:10. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name,
in that you have ministered to the saints and do minister. Ayan. Ayan. Labor of love. Hallelujah. Glory to God. Ang dami Sa nagkaroon good ng news, labor of love. maganda ito, sabi niya, God is not unfair. He will not forget the work you did or the love you showed for Him in the help you gave and are still giving to other Christians. Kaya po, natatandaan po, God remembers, mga kapatid. Hindi po niya yun nakakalimutan. Tapos, recap din ulit, Pastor Alex. Pero bago yan, kailangan expect. Ayoko naman sabihin na maging motivation nyo ang pagpapala ni Lord. Expect something amazing this year that the Lord will do sa lahat ng Kristiyanong born again. Yes. Born of the Spirit, living the Word of God. Katulad ng message ni Pastor Fred nung Wednesday. Ano sabi niya? Yung pagmamahal sa law of the Lord, ang pagsunod sa law of the Lord, yan ang nagbibigay ng mga pagpapalang espiritual. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So, tapos alam nyo, ang pinakamaganda po, maganda kayang alalahanin itong taon na to kasi napakaganda ng mga nangyari sa atin. Tapos, yung mga kaibigan nila na hindi po nila ma-evangelize before, nahihirapan sila po, nayayain sa prayer meeting, anong ginawa ng mga member natin? Nag-watch party. Anong badge yun? Batch? Anong badge? Hindi, iba yun. Iba naman ba Watch party. Yun. So, nag-watch party, ibig sabihin po, yung ating live streaming, ipinost nila sa timeline nila. Kaya lahat ng friends po nila nakakanood. Alam niyo po ba, mga kapatid, na marami po tayong naging member through this live streaming? Saka sa mga ibang Christian communities din kasi ito na makikita mo sa Facebook na iba na yung mga minsan nag-aaway at kung ano-ano mga bagay na kung titignan mo hindi mo naman talaga papanoodin. Pero kung pagbukas mo, halos lahat ng Christian communities ay alive, propagating the gospel. At yun yung tutuloy natin ngayon habang tayo nandito sa lupa. Okay, thank you, Lord. So, nanood sila ng hanggang ngayon kasama na po natin at sobrang nagpapasalamat po yung ating mga members na yung mga kaibigan nila, kamag-anak po nila na hindi nila mayaya dati nung nakanood, naging regular na rin po. O di po ba? Napakagandang reward na yon dahil yan po ay ang ating gawain talaga dito to propagate, sabi nga kanina ni Pastor Alex, to propagate the Word of God. At yun ang nangyari dito sa ating live streaming na ito. Tapos yung mga members natin na hindi na po nakaka-attend dahil napunta na ng ibang bansa, nakasama natin sila ulit. Amen. At isa pong pinakamaganda, nagwo-worry syempre tayong lahat nung na-stop ang trabaho, papaano na ito, at papaano na ito. Pero alam niyo po ba, sa taon na ito, nakailang bahay po tayo na ibinless dahil po sila ay nakapagpagawa ng bahay na pag narinig niyo po ang mga sharing, sila man po ay gulat na kung kailan daw po nag-pandemic, tsaka sila nakapagpagawa ng bagong bahay, nakapagpa-renovate ng bagong bahay. New opportunities kasi naging creative sa work. At And saka, it is inspired by the Word of God kasi basta pag tinignan nyo, sila mga nagpapatotoo. Oo. At saka, yung salita ng Panginoon na what no one ever saw or heard, 1 Corinthians 2:9, sabi, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Kaya po, yung hindi inaakala nating lahat na pwedeng mangyari, nangyari. Nakailang sasakyan din tayo na ibinless sa taon na ito. Dahil alam nyo, ako'y nagugulat. Dahil yung mga members natin na nagkaroon ng bagong sasakyan, nung walang pandemic, heart's desire lang nila yun. Pag tinignan mo, how can that be? Kung kailan pandemic, tsaka ka magkakaroon ng bagong sasakyan, nung wala nga pandemic, hindi nga magkaroon pa. Oo. Kaya, yung hindi, maganda kaya sa Tagalog. Basahin nga natin Si sa Tagalog. Epoy, may pinag-pray si Pastor Kahapon, Fred. hindi ba? Tapos kay Sister SP, yung senior 2. Oo. So, sabi rito,
hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya, mga kapatid. Ay, umiibig, kay Lord. Oo. Sa lahat ng umiibig. So sabi, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga. Sabi ko, bakit kaya ganito to? Kasi kamangha-mangha eh. Ako may nakita. Hindi mo akalain. Ako na hindi mo akalain. Ako mayroong nakita gusto mong malaman. Pumunta kami sa Kalo, Nasugbo kasi may kaarawan. Kumbaga, na siya, senior citizen. So, welcome. Bagamat talagang sobra sa pagpapala. Una, yung isa muna, yung kanyang pamangkin, yung isang manggagawa sabi, Pastor, pwede ba tayo, ito yung worship center, tapos may pababa doon lang din naman sa may kalye, pwede bang baba tayo? Bumaba kami. Tapos, sabi niya, pag-pray natin tong lote. Yung pala, yung kanyang anak, nakabili na ng lote. Pinagdasal namin, siguro mga 200 something square meters. Pero ang laki sa pandemic, nakabili ng lupa. Pinag-pray. Tapos, nung pag-akyat namin, kasama namin yung isang pastor, hindi ko nasasabihin. Siyempre, for the glory of God. Sabi, Pastor, pagkatapos ng pag-pray dyan, may pag-pray din tayo. Yung no one ever heard or thought or see the very thing that God prepared for those who love Him. Merong isang ampun niya to Ampun niya to. Maliit pa, nasa kanya na. Tapos sabi, doon tayo sa likod ng worship center. Meron nung bahay na hanggang second floor. Yung pala ang ipagdarasal. Itong pinagagawang bahay kasi, nag-isip pala itong bata, itong anak na niya to, sabi, kung ano daw ang gagawin niya, bibili ng sasakyan o magpapatayo ng bahay. Sabi nung ating fellow pastor, hindi, magpagawa ka ng bahay. So, binless namin yung 2 palapag na pinagagawang bahay. So, kung iisipin mo, siyempre, hindi naman kami nang iinggit sa, meron din naman mga hindi Kristiyano na pinagpapala. Kasi God is sovereign Much more ikaw na child of God. Hallelujah. Paano naman ako si Otan, Ikaw naman. Kasi parang nakaka-excite yung, parang bang gusto, sige, child of God. Hallelujah. Amen. Yeah. Thank you, Lord. So, napakarami po na kaya nga yung awitin ni Doc, there are so much to be thankful for. So much po talaga, mga kapatid, na wala ka talagang pwedeng ireklamo sa Panginoon. May mga nangyayari man po sa buhay natin, di naman po tayo iniiwanan ng Diyos. Tapos siya rin naman po ang nagpo-provide ng way out para sa atin, para po maging maligaya tayo ulit sa paglilingkod sa Kanya at tumatag ang ating mga pananampalataya. Tried and tested, talagang to be purified ang ating pananampalataya pag tinignan mo din. Amen. Yes. Hallelujah. Ngayon naman po, break muna po tayo dahil dun sa ating new song of the week, mga kapatid, na ibinigay po naman sa atin ni Brother Enol, at ito ay composed by Minister Ariel and arranged by SJ. Brother SJ. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating,
Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Ayan, maraming salamat. At isa pa po yan sa mga naging pagpapala nitong taon na to
ang daming new song na ibinigay ang ating Panginoon sa inyo po, mga kapatid, na isinyer niyo po sa lahat ng ating mga kapatiran. At inisip ba namin na yung mga nag-submit ng kanilang mga songs ay merong new songs? Actually po, marami pang mga nakapila. Siyempre, hindi naman natin matatapos lahat yun. Pero maski kayo po ay hindi nag-isip, nabibigyan pala kayo ng new song ng ating Panginoon. And we expect more this coming year. So ngayon pong taon na to, 2021, New Year na naman, of course, marami na naman po tayong mga resolution na gustong mangyari sa buhay natin. Wala pong masama doon, mga kapatid, because yung pong desire to do the right thing ay result po yan ng ating for making Jesus the Lord of our life. We want to do better, di ba? You want to get better for the Lord. Normal po yun, mga kapatid. Lagi naman po yun. Gusto natin yun. Pero kung napapansin po ninyo, di ba, merong mga bagay na meron tayong mga resolutions every year na sa totoo lang po, after a couple of months, parang name-mess up natin. Hindi natin natutuloy, hindi po ba? Okay lang po yun, mga kapatid. Why? Kasi naman po, we are just sinners saved by grace. Kaya, hindi tayo perfect. Pero wag niyong gawing justification for not doing well pagdating sa spirituality. Pero, ang gusto ko lang po rito, do not condemn yourself kapag ka meron kang mga resolution na hindi naman nagagawa mo palagi. Alam nyo, ang maganda doon, may desire tayo to do better for the Lord. Pero alam nyo po ba, ang pinakasimpleng susi para po maging maganda itong taon na darating, isa lang po, mga kapatid, na hindi natin naaalala na ito pala yung pinaka-secret to do better this year and to receive more this year. Alam niyo po kung ano? Matatagpuan natin sa Matthew 6:33. Ang sabi po doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mga kapatid, kadalasan para po tayong si Martha. Kasi nasabi po ito ni Lord, kasi marami ang mga tao sa atin nagmamartha. Na wala naman pong masama. Because si Martha po ay busy for doing things for the Lord. Ito ay in connection doon sa word na isinyer po sa atin ni Pastor. Ang nangyayari po, gumagawa tayo ng mga bagay na sa atin, para sa atin, para kay Lord naman yan. Sa Panginoon naman din yan ginagawa ko. Pero ang sabi ng Diyos kay Martha, yung kapatid mong si Mary, sabi niya, inuna niya, pinili niya yung pinaka-importanting bagay. Hindi po sinasabi ng Diyos na hindi maganda ang ginagawa ni Martha. Ang sinasabi lamang po ng Panginoon, mas pinili ni Maria yung pinakamahalagang bagay na dapat nating ginagawa. Ito ay ang seeking first the kingdom of God and His righteousness before anything else. Kaya yung sinasabi dong in all these things, lahat po ng mga gusto mong mabago sa sarili mo, lahat po ng gusto mong mangyari sa buhay mo, ang sabi niya, will be added unto you if you seek first the kingdom of God and His righteousness. Nangyayari kasi nahuhuli yun, mga kapatid. Tapos nagtatanong tayo, bakit hindi nag-materialize? Pinag-pray ko naman to Bakit hindi naging magandang resulta? Pinag-pray ko naman to Baka po nakalimutan natin na to do the first and most important thing of all before ma-add sa atin ang lahat ng bagay na ito, which is seeking the will of God, His kingdom and His righteousness. What does it mean to seek Him first? Mga kapatid, it means that you spend your first hour for each day with Him. Yun po talaga. Sabihin ng iba, maraming pwedeng dahilan para hindi ito magawa. Pero yun po talaga That is
what it means to seek the kingdom of God and His righteousness first. Spend your first hour each day with the Lord. Kasi po, doon ka po kumukuha ng direction, guidance, help, insight. Doon mo po lahat kinukuha doon sa time mo with the Lord. At yun po ay kinalulugod po niya, mga kapatid. Pangalawa po, what it means to seek God's kingdom first and His righteousness. It means putting His agenda first before yours. Yun po. Ang ibig sabihin po nun, not my will, but yours be done. May kanta ako dyan, ano? Song? Oo. Di ba Paano meron yan? akong kantang ganyan? Not my will, but yours be done. Tigan. Ano yung umpisa nun? Hindi. O yun, yung not my... Nakalimutan ko sarili kong kanta. But yours be done. Let not my... Oh, di ba? Tomorrow. Nakalimutan ko Sa linggo, yung abangan nyo. awitin ko, no? Love offering sa linggo. Biro Hallelujah. ko, nakalimutan ko yun. No? Hindi, maalala mo yan. Iniisip no? Nakalimutan talaga. So, yun po yung Luke 22:42 po yun, ha? Not my will, but yours be done. Come and worship. Thank you, Lord, Sister Jam. Naalala ni Jam. Sige Ito nga. po yung, Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Lord, what a privilege to come before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours be done. Di na natin naaawit yan. Sister Sally, pakanta mo nga ulit yan. Maging panalangin. Maging panalangin po natin yan. Kasi, Panalangin na sumasamba. oo, that is one way of seeking first the kingdom of God and His righteousness. At ang isa naman po, ibig sabihin din po nun, it means to obey Him and do what He says. In the power He supplies. Okay, ulitin ko po, obey Him and do what He says in the power which He supplies. Ibig sabihin nun, not on your own strength, not you on your own terms, but on His strength and on His terms. Yan, because we can do nothing without the Lord. It also means po that you invest your time, talent, and resources for the kingdom of God. Nagkakaproblema ba dyan, Pastor? Saan? Doon sa investing your time, talents, and treasure. There are times na parang pangsarili, na sa sarili Nauuna, mo no? yung parang ganansya sa sarili. In reality, spiritually, lahat naman tayo, wala naman nagnanasa ng kalugihan o ano paman. Pero dito sa Matthew 6:33, isisik natin yung things that has a spiritual value. Yan, yun yung panghuli. Talaga? Amen. Kasi Things po, na may spiritual value. Kasi it means also yung seeking first the kingdom of God and His righteousness, that recognizing that He is everything. At yung mga sinabi dun sa baba po na, and all these things shall be added unto you. Colossians 2:3, in Christ are all hidden treasures of wisdom and knowledge. Yun yung all these things shall be added unto you. Yung mga hinahangad po natin na treasures in life, love, joy, peace, di ba? Fulfillment, true success, they are only found in Jesus, mga kapatid. Kaya, if you seek Him first, and His kingdom, and His righteousness, lahat ng mga bagay that you are seeking for will be added unto you.
Amen. Hallelujah. Ang written word of God must be read by all of us. Sabi nga ni Sister Ria, si Mary worried about so many, Martha worried about so many things. But si Mary, siya'y nakikinig ng salita ng Diyos. So, in seeking the will of God, seeking the kingdom of God, sa written word of God, sa listening to the word of God, at si Jesus Christ, yung setting our priorities right, lahat meron naman tayong pangangailangan dito sa pang-araw-araw na buhay, pero yung spiritual things that has eternal value must be first sought by all of us. Amen. Si Jesus Christ nga, magang-maga, sa Mark 1:35, parang madaling araw pa, nasa solitary place, praying. Amen. Yung ating prayer time, mga kapatid, yung ating reading time of the written word of God, yung ating listening time to the word of God, and ating will subjected to sa will of God. Yan yung ating maging eternal, permanent vision or plans, and the rest will fall into its proper places. Thank Opo, you, Lord. mga kapatid, subukan nyo. Ayan. Wala namang mawawala sa atin. Always pray, katulad ni Jesus Christ, seek His will, not our will. Yung motivation natin to bring glory to God, edification of the body of believers. So, those things has eternal value. At alam ko, yung ating work, si Lord, iko-commit natin, then bibigyan tayo ng discernment, wisdom on how to accomplish in accordance to His will, our everyday living. Yan po, mga kapatid. So, as a comfy family, our New Year's resolution is Matthew 6:33. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan yan. Yan ang pinaka-the best New Year's resolution. Again, ano ang New Year's resolution ng comfy family? Matthew 6:33. Proverbs 16:1-3. Mark 1:35. Amen. Luke 10:42. Amen. Yan. Thank Hallelujah. you, Lord. So, mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. Bago Happy po New tayo, manalangin muna tayo. Ikaw naman, ako nag-opening kanina. Yan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa sa nakaraang taon na kami po ay kinalinga mo, ginabayan, sinamahan, iningatan, Lord. And for this year, Lord, we expect no less because you are a faithful God. Kaya alam po namin na sa darating na sa taon na ito, Lord, ikaw pa rin po ang kakalinga sa amin. Ikaw pa rin po ang mag-iingat sa amin. Ikaw pa rin po, Lord, ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Ikaw pa rin po, Lord, ang magpo-protekta sa amin. At Lord, ikaw pa rin po ang kasambahin at paglilingkuran namin. Maraming salamat po, Lord, kung papaano niyo po kaming sinamahan nung nakaraang taon. Alam ko po, Lord, na you will be with us also this year and forever. Thank you, Lord, for all the good things na dinulot po ng nakaraang taon sa amin. And we thank you in advance, Lord, for the new things that will be unfold before us, na ikaw po ang gagawa sa kalagitnaan namin sa taon na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy New Year. Happy New Year, mga God bless kapatid. us all. God bless us all. 2 Timothy 2:2.